'cause we made it. Di na broke 'cause we made it. Di na broke 'cause we made it. Di na naka Honda Civic. Cause we made it. Yeah. A Honda Civic. Yeah. Di na broke 'cause we made it. Di na naka Honda City. Yeah. Panahon pantagtuyot. Saan pa ako susuot? Kasi suntok na suntok. Mukmuk pa lang mukmuk. Tagang bless. Sobrang bless. Yo, let's go! Oy. Let's go, guys! How's life? How's my audio? Mic check. 1, 2, 3, mic check. Mic check. What's up, guys? Do you like my new lighting? Do you like my new lighting, guys? Let's go. Cause down was a spaceship. Let's go, let's go. Di na naka Honda Civic. Hello, 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 hello. Gusto ko yung kantang yan. Para kasing parang, alam mo yun, parang coming from nothing sila, di ba? Tapos biglang, hindi na sila naka Honda Civic. Everyday bagong city. Di na broke. Cause they made it. Yan, diba? Ang ganda ng message ng kanta ni Flo G at Nick Makino. Hello, Mark Wenz. Hello, sir. Super lang for trading. Ano po magandang software need download ko to get started? Ano lang? Ano muna? Go to Baby Pips first. Yun muna yung gagawin mo. Go to Baby Pips first. Tapos, ayun. Babypips.com muna. Ito. Baby Pips muna. Ito. So, go to Baby Pips first. Baby Pips. Babypips.com. Then, yan muna yung kailangan mo to get started. Di ba? Wala mo ng app, wala mo ng kahit ano. Just go take the course first. Ayun. Yeah. So, libre naman yan. Then, pwede mo na siyang, alam mo yun. Hello, below 18 po ako. May website or apps ba pwedeng magpa-18 ka muna. Hindi naman. Siguro mag-double ka lang. Aral-aral lang muna. Pero
Wala ka pa na may invest. Hindi naman sila ano, pero baka may anak mayaman ka, pero may pang invest ka na ba? 'Di ba? Yun yung ano doon eh. Maybe start, pwede ka naman mag-aral pero not a priority. Alam mo yun? 18 ka pa lang, Lodi. Ay, hindi ka pa 18. Maging bata ka muna. You have all the time in the world kapag nagka-work ka na. Diba? Nagets mo ako? Hindi ko naman inaano na pinipigilan kita. Buhay mo pa rin yan. Diba? Alam mo yun? Buhay mo pa rin yan, syempre. Pero of course, as a medyo mas mataas na, ay medyo mas matanda sa'yo, ang ma-advise ko sa'yo siguro is just to be a kid first. Wala ka pang 18. Sayang yung chance eh, alam mo yun? Sayang yung chance. Yung mga ganyan is reserved for, number 1, may pera. Number 2 is yung may extra na, di ba? May extra cash na, di ba? So, if you're looking to be if you're looking for it to be a career, it's not, hindi yan yung way. Hindi yan yung way na mag-i-invest ka, di ba? Maybe take something like kung nag-aaral ka pa lang, di ba? Magka-college ka pa lang and you want to be, ano talaga, yung career mo is mapunta with trading. Go with go with kung may financial management dyan or may financial engineering or may data analytics kang or data science ka makukuha, mga ganun ba? Pero again, not a priority for you. Bata ka pa, Lodi. Alam mo yun? Maging bata ka muna. Mahirap yung ganyan na hindi ganun kakomplikado yung starting young. It doesn't have to be na nag-start ka ng young with trading. Hindi kailangan. Hindi ganun kakomplikado yun. Hindi yun parang nag-aaral ka na magpiano na magiging muscle memory na. Hindi ganun yun. Madali lang yun. And pag in-spend mo yung time mo doon nang bata ka pa lang, alam mo yun, medyo marami kang mamimiss eh, di ba? Marami kang mamimiss doon sa na may experience mo lang dahil hindi ka pa 18, dahil bata ka pa. Ang advice ko sa iyo is ayun, maging bata ka muna, di ba? Gets mo ba ako? Ayun. Gets mo ba? Ay, baka naman magtampo ka sa akin. Huwag ka naman magtampo sa akin, Lodi. Pero yun lang yung tingin kong magandang gawin as a someone na below 18 years old, di ba? 18, teen ka pa eh. Alam mo yun? Lodi, anong recommended length of backtesting sa AA? The recommended length kasi, ang rule of thumb kasi dyan is 1 trade per day and 100 trades. That's the basic rule of thumb and that is backed up with statistics naman. Kaso, of course, hindi naman yun yung parang only way. Ang another way is you find 3 conditions lang naman ang gusto mong itest eh, 'di ba? 5 conditions, 'di ba? 5 conditions lang naman yung gusto mong itest. So when yung strategy mo ba is okay when it's going on an uptrend, a downtrend, a shift from uptrend to ranging, a shift from uptrend to downtrend, and ranging. Yun lang. Nagigets mo ba ako? So, it should be situational eh, di ba? And pag makikita mo, pag nagba-backtest ka, makikita mo na, hindi naman pala hindi pala magiging okay for all scenarios yung EA mo, di ba? So, ayun. Yun lang naman yun. Instead of thinking na, kailangan ko i-backtest, maybe, ang magandang term doon is finding the strengths of your EA. Yun yung parang kailangan nating parang maitatak sa utak natin, di ba? Alam mo yan? Good eve, sir. Kaka-enroll ko lang. Uy, welcome! Welcome sa course, man. Ayos yan. Kung may tanong ka, punta lang sa Discord or ito, pwede ka magtanong during the Ang matitip ko lang sa'yo for the course, siguro nakita mo naman, medyo mahaba, di ba? Chillax lang. Chillax lang, Lodi. Alam mo yun? Chillax lang. Huwag mo masyadong pilitin, di ba? Huwag masyadong, alam mo yun?
Yung iba kasi pinipilit na matapos eh, 'di ba? Pinipilit na matapos yung yung course. Ang magiging ending nun, binge watch mo lahat. Uulitin mo lang din. So ang gawin mo na lang is namnamin mo per section, per video, 'di ba? So kunwari, kapag napunta ka na doon sa one indicator, o i-try mo yung ibang indicators kung kaya mo nang gawin, 'di ba? Ng one indicator concept muna. Yung iba kasi ang ginagawa, kapag ka-enroll nila, they go straight doon sa strategy nila. Like, ang strategy nila is MA. Maghahanap sila ng MA doon sa course. Hindi ganun yon. The course is designed na doon sa pinakasimpleng EA to pakomplikado ng pakomplika eh, 'di ba? So, nagets mo ako. So, yun yung pinakamagandang way para at least hindi ka ma-over, 'di ba? Ma-over do sa info, 'di ba? Pero okay yan. Ang usual na tawag dito, nagiging timeline for the course is around 3 to 6 months eh. Yung iba, ito actually kakaano lang nung 1 year mark kayo eh, di ba? So, yun yung parang nakita ko na pinaka-effective. Yung 3 to 6 months na ang ginawa nila is 1 to 2 videos per day. Yun yung the best, di ba? Parang alam mo yun, na ano. Pero ano yan, ayos yan. Don't worry, masipag naman ako mag-reply. Pero of course, minsan nakakasabay-sabay, di ba? So, ano yan. So, congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. Alam dyan yan. Live mo, boss, parang Soho. Ay, so ang ganda nga eh. Ayan o, ang ganda o, di ba? Para akong di ba? Ganda kaya. Basher ka lang eh. Ito, TA for gold. Ayan. So, ang TA ko for gold, wala, magre-ranging lang siya. Huwag mong sundin yung huling signal. Asa na yun? Ayun. Huwag mo lang sundin yung huling signal. Ayan, sabi ko sa'yo, dapat di nga sinunod yung signal. Kasi kung titignan mo to, ito yan eh. Ito yan oh. Ayan, di ba? So, para nangyari is, nagkaroon ng cell signal here. Tapos, ang predictions lang niya, ang forecast niya is magre-ranging lang. Tingnan mo to. Ranging lang siya, straight line lang siya. Which is yun nga yung nangyari, di ba? Tapos ngayon, nagka-cell signal, nagka-buy signal pa. Di ba? So, ayun. Tingnan natin kung kukunin niya tong cell signal na to. Let's predict. Boom. Ayan, medyo medyo alanganin din yung buy niya. Pero pwede na rin. Actually, no? Kasi ang niya is 2-3, ano nga ba to? 2-3 something. 2-3, The max will be 2-3-3-5. So, 2-3-3-5 is, ito lang yun. So, kung anuhin natin, 2-3-3-5, hanggang dito lang yung magiging nun. So, ito yung, kung ngayon tayo papasok, wala na, it's too late. And, wala man lang 1:1. So, wag na. Alam mo yun? Antayin na lang yung next signal. Maganda sana yan kung hindi siya, kasi ang predictions na to, itong yellow, section is the next 2.5 hours. So, New York na eh, di ba? So, ito na yung sagad nun eh. Siguro, sasagad pa mamaya, pero ito na yung sagad nun eh, di ba? So, ayan. So, ang predictions niya is ito na yung sagad niya, or syempre, may angat pa ng konti yan, depende sa ATR niya. Kasi MA10 to eh, di ba? MA10 to. So, probably, mga pa yan, hanggang dito. Pero, hindi pa rin okay na kunin eh, di ba? Baka tumawid ng overnight eh, di ba? So, sayang. Tumawid ng overnight yung, so, wala din. Di ba? Nung buy ako, okay. Wait, ayan, di ba? Idol, tuwing honest ka nagla-live, parang mas gusto ko na mag-live ng gabi kasi mas maganda, mas madaling mag-ayos ng lighting pag gabi. Mas madaling mag-ayos ng lighting eh. So, feeling ko mas okay yung gabi. Di ba? Tapos, medyo chill din yung mga nanonood, di ba? Parang para mag-execute yung trade niya.
Ay, nako. Crypto trading ba yan? Hindi, Lord. Hindi ako nagki-crypto. Uy, by the way, guys. Ito, may good news pala ako. I have a good news. Saan na yun? Ito. Ayan, dami kong mouse eh, no? Ayan. May good news ako. Kaso malabo eh. Ano kaya to? Tag dito. Ano kaya ano? Ay, save image. Oh, hindi naman ma-save. Ayun. Bybit. Vibe na lang. Kasi chill yung vibe natin ngayon. So, vibe na lang yung pangalan niya. Tangin ng corny. Anyway. Vibe. Vibe. Nasaan na yun? Ayun. Ito desktop. Vibe. Nasaan na yung B? Vibe. Nasaan na yun? Ito. Layo kasi. Ayan guys. Ito. Tingnan nyo. Oh. Ang Bybit is mag-o-offer na ng MT5. Mag-o-offer na ng MT5. So, pwede nang gumawa ng crypto robots, man. That's very great news. Yung Bybit ngayon will offer na will offer na MT5. Grabe 'yun kasi at least hindi ka na aasa sa broker. Sa exchange ka na aasa ngayon. Good news 'yun for people trying to create a crypto bot, 'di ba? Galing, ayos 'yun. Syempre, hindi naman natin mapagkaila that mas maraming crypto na young people na nagda-double sa crypto. With this, maraming quant na papasok sa Bybit ngayon. Maraming algo traders na papasok sa quant kasi inoffer na nila true price 'yun 'di ba? Closest to true price 'yun kapag exchange 'di ba? So, palag-palag 'di ba? Ayos 'yan. Nakita nyo ba? Ayan Ayos 'di ba? Ayan to enhance your trading experience and provide access to improved features, Bybit will be discontinuing its MT4 service and transitioning to MT5. Yan dapat kasi kung MT4 pa rin yung kung MT4 pa rin yung ginagamit mo, huling-huli ka na sa balita noon, Lodi Bells. Diba? Medyo yun. Mas gwapo ka sa gabi ko. Ayan ang gusto ko. Ganun talaga. Kapag dumidilim, yung di na ako kita, mas gumagwapo talaga ako. Diba? Ngayon, medyo madilim. Di nyo ako masyadong kita. Diba? Payo nyo sa akin, idol, 13 years old, 1 week lang kita. You're all 3K, 1 week. Balik mo sa nanay mo yung baon mo for the last 2 weeks. Pera ng nanay mo yan, di ba? Yung pinantrade mo. Ibalik mo ngayon pertehan mo ngayon yung nanay mo. Di ba? Nanalo ka ng 3K, di ba? Ibalik mo sa nanay mo, partihan mo siya. 50-50 kayo. 50-50 kayo kasi, Diyos ko, yun di ba? 50-50 kayo, pera niya yun ipon mo ba? Sorry. Ay, ganun pa rin. Sino nagbibigay sa'yo ng pera, di ba? Partihan mo siya. Siguro ilibre mo nanay mo. Ma, Jollibee po. Ganarn, Lodi. Comment, coach, hindi mabasa. Comment. Honest advice. Kasi 13 ka pa lang naman di ba? Hindi mo pa kailangan yan So, ipang libre mo na lang sa nanay mo. Matuwa pa sa'yo nanay mo, di ba? Panlibre mo na lang. Hindi mo naman kailangan yan. Anong bibili mo sa 3K? Ipang mo lang yan Ibalik mo na lang sa nanay mo. Pambili niya ng ulam. 1 week din yung ulam yan. 2 weeks, 3 weeks pa nga siguro. Di ba? Yun ang magandang
Tama naman, di ba, Doc? Oh, tama, Doc. Oh, si Mark Benz nagme-medical school, med school pa. So, tama naman. Ay, anong gusto mo? Anong gusto mong advice? Kung saan mo ilalagay yung pera? What's 3K? Hindi, enjoy mo na lang yan. Enjoy mo na lang yung 3K na yan. Tapos, di ba? Hindi ka naman kita binabasya. Yun lang talaga yung sobrang honest kong opinion dyan sa napalanunan mong 3K. Di ba? Ipangkain nyo sa labas o ipang malengke nyo. Yun ang the best. Lodi, yung course mo ba hindi pwede sa beginner? Yes, hindi eh. Kasi yung course is for traders na. Ayoko kasi mag-trade eh. Actually, isa yun sa mga reason kung bakit ayoko nang tumanggap ng beginner sana sa ano. Because ayoko magturo ng beginners. Kasi, of course, ang focus natin is how to create robots eh, di ba? Yun yung focus talaga ng course eh, di ba? So, amen. Yun talaga yung focus ng course eh. So, although ano naman, yung iba, kahit medyo mababaw pa yung understanding nila sa trading, sinasabak. Minsan na may mga feedback din naman na sabi is mas naging clear daw kasi parang nangyari is bird's eye view na nila nakikita yung course eh, 'di ba? So parang yun na yung ano. Pero kung ako sa iyo, ikaw okay lang din naman. Okay lang, alam mo yun? Okay lang din naman. Hindi naman siya ganun ka strict na for beginners lang. Ay, hindi pwede beginners. Pero preferably ko kasi hindi sana eh. Baka kasi masayang ang pera mo, di ba? Alam mo, hindi ka pa kasi sigurado, alam mo yun, hindi ka pa sigurado na gusto mong i-incorporate yung trading sa buhay mo. 'Di ba? Eh medyo mahal din yung course, 'di ba? 11,599 din 'yon, 'di ba? Kanina nga may nag-enroll eh. 'Di ba? Si Laugh Trade. Oh, thank you nga pala ulit ah. Ayun. Alam mo 'yon. So kung hindi pa naman kung ayaw parang nagda-double ka pa lang, huwag ka mag-enroll dun sa course. Alam mo 'yon. Baka masayang eh, 'di ba? Ikaw din, kung yung 10K mo, pang Jollibee nyo na lang din ng pamilya. Alam mo yan, nakikita mo, o pang enjoy mo na lang muna, di ba? Or whatever. Di ba? Nakikita nyo. I'm not trying to na parang itaas yung course. Although, komplikado talaga yung course. Meaning, medyo high level of trading talaga yung trading skills yung kailangan mo or intermediate trading skills talaga. Pero, wala eh. Yun talaga yung reality nun eh, 'di ba? Yun talaga yung reality nun na higher patience, alam mo yun, higher understanding talaga yung kailangan mo to appreciate yung power na parang matututunan mo dun sa course, eh, 'di ba? And as a beginner kasi, again, hindi ka pa sigurado na magiging trader ka eh. 'Di ba? Na gets mo ako. Ano ka pa lang, nasa stage ka pa lang na, uy, maganda ba to? Uy, maganda ba yan? Diba? Alam mo yun. So, wala pa eh. So, di ba? Nag-i-indices ka ba, idol? SP500, indices ba yun? Nasa indices siyang ano eh. US 100, US 30. Pero hindi ko siya ngayon inaano. Maano eh. Mataas ang spreads ngayon ng indices eh. Pero usually, sila yung mga pinakamababa ang pero ngayon kasi medyo mataas. Alam niyo bakit? Secret. Secret. Hindi, nagkaroon kasi ng data leaks, 'di ba, sa Feds ngayon. So, madalas naman nangyayari 'yon kapag yung hindi nagtutugma yung opening nung mga prices. So, medyo secret. Hindi naman yung pansin. Pansin yun dun sa mga na nabalitaan ko lang dun sa mga traders kong tropa sa overseas that data leaks, ang dami na naman data leaks ngayon. Ang ginagawa nun is yung nagsusubukan nila mag-insider trading doon sa mga brokers at sa mga markets mismo ng May inaabot ako sa paa ko, teka. Ayan. Secret. Sinabi ko naman data leaks lang, data leaks. Hello guys. Pa-like naman ng ating live para at least may push tayo and may push natin ng todo-todo yung ating live, di ba?
Para naman hindi tayo may stuck sa Pero uy, okay ang viewers natin. Kaya gusto ko ng gabi. Yun ang pag alas 5 kasi pilitan lahat yun eh. Di ba? Kapag alas 5 yung live, medyo pilitan kasi lahat yun eh. Hindi siya katulad ng gabi na parang na yung syempre nag-i-scroll na yung mga tao, 'di ba? Tapos na ang araw eh, 'di ba? Gusto na lang nila mag-enjoy manood ng 'di ba? So mas okay sana yung gabi. Anyway, wait lang guys, magpapalit lang ako ng battery. At nakalimutan kong palitan. Sorry. Wait lang, andito pa rin ako guys. Yan, papalit lang ang battery. Papalit lang ang battery guys, huwag kayong mag-alala. Nandito pa rin ako. Huwag kayong mag-alala guys. Shit. Huwag kayong mag-alala. I'm still here. Ayan, okay na. Okay na. Yun lang ang problema, na-stuck siya doon. Pero hindi dapat siya may slide. Ayan, okay na. Ayan, okay na. Ay, hindi pa pala. Wait lang, 5 minutes. Huwag kayong aalis, guys. Malapit na. Ito na, di ba? Kanina kasi pwede nang palitan to eh. Dapat di pinalitan ko na eh. Ayan, okay na ulit. Okay. Hindi kasi naka DJI akong camera. So, kailangan ng battery. Kailangan ng battery nito. Ayan. Pero marami naman ng battery. So, ito, tatlo yung kasama dun sa package. Ayan. So, bibili kayo ng DJI. May kasama silang tatlo palagi. Tapos may kasama rin itong charger. Ito yung charger niya. Sasaksakan mo lang ng kung ano-ano. Kung ano-ano. Ayun. Nasaan na kayo? Ayun, buti hindi kayo umalis. Thank you. Do you have any questions, guys? Grabe, no? Maulan. Maulan ba din sa Maynila? Yun ang Maulan ba sa Maynila, guys? Dito medyo chill lang. Alam mo yun? Hindi mo alam kung uulan o hindi. Yung nangaamba lang, nakakainis eh. Nangaamba lang yung ulan eh. Hindi mo alam kung... ito na pala yung Ayan na pala Malapit-lapit na. Ayan. Feeling ko hanggang dyan lang talaga siya. Sabi, hanggang dyan lang. Ayan o. Tapos, kung susundan natin, ayun ang kung susundan natin, yung parang projected niya na pwedeng mangyari, baka ganito lang ang mangyari. Yan o. So, ibig sabihin, ayun yung magiging parang average niya. Ito, di ba? Yan o. Hanggang dito. Ay, hindi. Joke lang. Ganito pala. Joke lang. Ito pala. Ayan. Ang pwede palang mangyari ay ganito. Delete. Ayan. So, ang pwede palang mangyari is this one. So, ito yung max niya. Then, ayan yung sakto. Sakto na. Mula dito, tsaka dito. Ayan, yun yung pwede mangyari. Pero yung price, yung actual price, pwedeng maging ang mangyari dyan is maging ganito. Ganyan, ganyan. Mas tumaas pa konti. Pero ang average niya will be this red line. Yun yung doon. Isa yun sa parang naging, hindi naman secret, pero yung gumana na procedure with predictions. Instead na prices pala dapat ang pinipredict mo, dapat pala is the averaged, the normalized na price, di ba? Mas effective siya and mas nakaka-capture niya yung mga katulad dito, di ba? Katulad dito, mas makaka-capture niya yan, di ba? Kasi yung galaw nung price is noise di ba? Noise and yun din yung parang sinasabi ng AI sa atin na yung prices between above or within the range nung average is considered noise, di ba? The actual movement will actually average doon sa M8 niya, doon sa moving average niya. That's why moving average is very important.
Ang galing din eh. May mga marirealize ka din habang ginagawa mo yung, 'di ba? Ayos ba? That's the analogy of life. Uy, thank you sa follow ha. Thank you sa follow. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ayan o, si ano. Kapag pinalo nyo ako, papalo ko din kayo. Ayan. Magpaluwan tayo. Follow ko din pala to si Sync. Tsaka si Mark Benz din pala. Follow din kita. Ayan. Ayan. Pinapollow ko na kayo guys ha. Pinapollow. Follow din kita. Ayan, na-follow na kita. Ayun. Di ba? Kaya ang ganda rin eh. Kaya ang ganda nung concept nung gabay. Actually, yun yung unang gabay, kung naalala niyo yung unang gabay. Yung concept niya is predicting the price action eh, 'di ba? The price action. Kaso sobrang bigat sa computational load nung ginagawa kong 'yon na kailangan ng separate PC, kailangan ng separate Tapos biglang may naalala ko nung na pwede naman pala yung may procedure pala na mas madali, which is kaya ko inano din yung gabay. Although mas precise kasi si gabay, talaga yun, miski highs and lows pipredict nun eh, di ba? Highs and lows talaga. Pero ito kasi hindi eh. Ang ipipredict niya is yung maging MA10, which is, di ba? Na okay din naman eh. Okay din naman na MA10 kasi generally makukuha mo na yung parang forecast lang talaga niya. Yung kung saan lang siya pupunta, di ba? Yun lang yung doon. Tapos ang maganda pa doon, ang maganda pang naging realization ko when I'm creating Gabay V2 is you don't have to have a parang updated palagi na predictions eh, di ba? Wala kasi ang nangyayari sa gabay noon is every 15 minutes naglalabas ng isa. Marami tuloy na parang oras na hindi naman kailangan palagyan ng predictions. Buong araw ka mag-aantay ng magandang price movement. Hindi, di ba? Ang gusto mo is you want to verify. So yun yung parang naging realization ko na you want to verify if yung signal is okay. So, ang pumasok sa utak ko, bakit hindi na lang siya mag-predict whenever there's a signal? Tapos, ang naging pa doon is, lumiit yung dataset na pag-aanuhan ko, yung tipong kailangang pag-trainingan, mas naging quality kasi, ang kinukuha mo is actual sequences na, hindi yung medyo marami kasing nasasayang na brain cells ng AI eh. Tapos ayun. So na-realize ko na, pwede pala 'yon, di ba? So kaya Gabay B2 was born. Yun yung parang naging driver talaga, di ba? Ganda. Bukas siguro okay na to. Bukas siguro ma-publish ko na to na okay, di ba? Alam mo yan? Speaking of Gabay, tagal na ako story pero di ko alam ando doon lang yun doon sa Gabay Access. Matik yun kapag student ka, nando doon yun. Ano mo lang, hanapin mo lang doon sa Discord natin. Kasi matagal ka lang sin student kaya hindi mo napansin yung GC ng Gabay Access. Di ba? Alam mo yan? Daily combo. Naka-iya mo pwede password. Nakalimutan ko password ko for long time. Kaka-retrieve ko lang nung forward daily combo. Anong meron sa daily combo? Forward testing ako tuwing live eh. Forward testing ka tuwing live ko. Bakit naman tuwing live ko ikaw nagpo-forward test? Ayun. Hello Roland Liano. Hello Edmond Shop. Anong meron ka Edmond Shop? Sarap Thank you very much. Kaya nga ginagandahan ko yung setup ko for doon sa nakikinig eh. Yun talaga yung rason nun. Kaya ako ginagandahan yung setup ko para doon sa mga nakikinig sa akin.
'Di ba? Para lang ako radyo. How? Para akong radyo, 'di ba? Para akong ano. Yun ang the best. One of the best compliments that I heard. Thank you very much, Doc. Para at least ano natin. Ay nako. Kung makikita niyo yung setup ko ngayon, ang dami kong ilaw. May dalawang ilaw. May ilaw ako sa likod. Tapos may mic ako. Tapos may camera ako. Ay! Tapos meron pa ako nung foam. Alam niyo yung foam na pang suppress ng sound. Para hindi nag-echo-echo kasi nasa malaki akong kwarto Nasa nasa sala ako So, problema ko yun palagi kapag nagla-live. Mapapansin nyo laging parang nag-echo yung boses ko. Hindi naman nag-echo, parang matalim. Alam mo yun, matalim yung echo. So, ang naging solusyon ko is naghanap ako ng parang foam na pagbabouncean. Effective naman. Ang ganda nung result, 'di ba? Ayan, itong naririnig nyo ngayon. Kung nagagandahan kayo sa result nito, ito 'yon. Ayun ako. Siguro sarap manood live kahit sa balo. Subukan ko. Kasi ang problema, ito yung parang naging dilema ko doon. Nag-enjoy na ako mag-Valorant. Nag-enjoy ako. So, ngayon nagsisingit nga ako tuwing umaga, before ako mag-work, mag-iisang game ako, isa, dalawa, ganyan. Tapos isinisingit-singit ko na within the day, yung pag-Valorant. Kaso, nung nag-Valorant ang nag-i-stream, ang nakukuha kong viewer, yung Valorant player, yung naghahanap ng Valorant, ayoko naman nun. yun lang pala ang doon. Paano, ang gusto kong makuhang viewers is traders di ba? So, parang ang parang ang nangyari is, iba yung nagiging audience. Kaya ako napaisip ako, wait lang, parang hindi ata pwede yun So, ang gagawin ko na lang ganito. Kapag okay na, medyo chillax na, gagawa ko ng parang gaming na lang na TikTok kasi mas yun. At least yun focus, 'di ba? Focus. Kasi ang hirap na ang followers mo is hindi naman hindi naman naghahanap ng traders, 'di ba? Ini-encourage mo Oy, salamat sa follow, Sir Enemy. In-encourage mo mag-trade. Yun nga, isa pa yon. Sabi ko, ibig sabihin, pwede akong mag-encourage nga, pwede akong market na, ayan, mag-trade kayo habang naglalaro, ganyan. Kaso, ayun nga yung ayokong ma-attract Ayoko kasi ma-attract ng beginner. Ayoko ma-attract yung someone na beginner na, na dadaling ko sa trading. Yun ang isa sa pinaka-ayokong, yun ang ayokong gawin, di ba? Ayokong gawin na parang magpapasok ako ng tao from normal being to trading, di ba? Although minsan naman magiging okay kasi mas madalas na hindi, di ba? Sayang alam mo 'yun? Sayang yung mandadamay pa ako, parang ganon, alam mo 'yun? Medyo mahirap nga, di ba? May binabayaran po ba na tax? Yes, of course. Every trade sa kahit saan is may binabayaran kang taxes, dapat. Kaso, syempre, dahil kapag Philippine company, yung exchange mo, like coins.ph, ganyan, PDAX, or Gcash Crypto, ganon, yung taxes noon is nababayaran na, di ba? Nababayaran na yung taxes noon, and ang babayaran mo na lang is yung income tax mo, di ba? Ang problema kapag hindi from Philippines yung company mo, hindi walang nababayaran na taxes, 'di ba? So, ayun. Nagigets mo ba ako? Ikaw, physically, you should be filing taxes doon sa income mo. Sa income lang naman. Yun ang pambato kasi nung iba Parang sinasabi nila, nasusunog na nga ako tapos magbabayad pa ako ng taxes. Hindi, kapag nasunog ka, wala kang babayaran ng taxes noon. Walang income 'di ba? Income tax ang binabayaran mo kapag yung nananalo ka sa mga trades 'di ba? So, yun yung parang dapat mong ayun. Gets mo ako? Gets. Ayun, yun lang naman yun. Pero syempre, kapag kapag yung
Boss, may nire-recommend ka bang book for beginner trader? Ano, ganito ka, ito ka. Ito. Siguro after mo ito, baby pips. After mo mag baby pips, Lodi. Ito. Yan. After mo mag baby pips, ang next mong basahin na libro ay Art and Science of Technical Analysis. Ayan, ito. Ito is isa sa mga pinakamagandang book na ano to? Ito lang. Saan na yun? Ayun, kay Adam Grimes. The Art and ito so 2 ano na siya, 2 hours. Pero gusto ko makuha yung book eh. Saan na yun? Ito. Ayan. Ito, isa to sa mga pinaka-okay na book because marami siyang dito, marami siyang examples and yung approach niya is very statistical, data-driven ang everything. Hindi katulad nung Trading in the Zone kasi na parang pinapagalitan. Parang kasi pinapagalitan sa trading sa Trading in the Zone, 'di ba? So hindi ko talaga siya mare-recommend. And wala naman siyang pinopost na solution. Kaya, alam mo yun, with Art of Science and Technical Analysis kasi sobrang parang talagang hinihimay niya eh. Kunwari, kapag yung nagtitrade, may isang dyan na magtitrade siya ng if kukuha siya ng bias, any bias will do, basta yung basis mo doon is based sa past events. Kasi you can never have any assumption if you don't have a backtested na di ba? Ang ganda nung kasi you can never have a parang predictions if wala kang nakitang backtesting data, di ba? So yung sense nun is parang para makapag-predict ako ng maayos sa market, kailangan pala is may marami akong nakikita na possible scenarios, 'di ba? Because that's trading. Yun lang talaga yun. Yun lang talaga yung parang gist kasi ng lahat ng analysis sa mundo ngayon, 'di ba? There's no such thing as a leading indicator, 'di ba? Walang ganong indicator 'di ba? Kasi every move or every prediction, every pattern or every indicator worked dati. And we are just trying to parang ina-assume lang natin na it will work again ngayon. 'Di ba? So that's the gist of technical analysis kasi, 'di ba? That everything happened in the past and we're just trying to determine if it's gonna happen again, 'di ba? And yung basic kasi ng technical analysis is what happened doon sa kanwari may isa kang trigger, 'di ba? May isa kang entry, 'di ba? May isa kang entry na ano ba yung mga sa past kasi, ano yung mga nangyari sa past after that signal trigger or kahit anumang So, let's say ganito yung parang mo. So, you have this one. You have this one. Ito. Ayan. So, let's say na, tama yung natin, Anyway, so ito yung signal, di ba? This is the signal, di ba? This is a buy signal, di ba? So, having this signal, etong pass na ito, etong pattern na ito before this pattern. So, parang ang nangyayari kasi is, ang magandang analogy pa ni Adam Grimes dyan is this one. So, kayo sa inyo. So, we have the signal, di ba? We have the signal ito. So, may analogy kasi na ganito
So we have a buy signal. So makinig kayo. So unang-una, we have a buy signal. Ayan. So that's the buy signal right there. Ayan. Ngayon, ang basis kasi ng every technical analysis, every signal, every strategy in the world is what is the pattern? Saan na yan? Ito. Ano yung pattern leading up to that? Ayan. Then, what is the pattern leading up to after that pattern? Diba? After that signal, diba? So, this section is the pattern before the signal and this section is the pattern after the signal, diba? So, ang ginagawa mo lang talaga when you are trying to do technical analysis is you want to find this whole pattern. Noting this gitna, di ba? Noting this signal. Tapos, when you already know this pattern, so ilang beses ba nangyari itong pattern na ito, kunwari yan. Ngayon, ang anticipate mo na is itong gitnang ito. So, ibig sabihin, alam mo na pwedeng mangyari ito. So, ang hahanapin mo is this one. Itong pattern na ito. Nagets mo ako? So, that's the basis of all pattern recognition di ba? How many times did this pattern occur in the past, di ba? How many times to nangyari? So, kung maraming beses to nangyari, ang hahanapin mo na is this pattern before the signal. Kasi probably, there's a big chance, di ba? There's a big chance na mangyari itong whole, nakumplituhin niya yung pattern, di ba? So, there's two halves palagi when you are trying to conduct TAs You have the ano yung gitnang ano yung nangyari before that signal, di ba? And ano yung nangyari after the signal. Then you want to connect that. You want to find that pattern. Tapos, ngayon, kapag nahanap mo na, ito na yung palagi mong hahanapin. And you are going to hope, based on sa you're going to make a parang educational guess na when this pattern occurs, this pattern will follow through. That's the actual basis ng lahat ng strategy sa buong mundo, 'di ba? Lahat ng came to be na strategy, 'di ba? Ayun. Sasabihin niyo, bakit yung mga economic indicators hindi? Pwede mo kasing i-analyze na ganito that this signal is the release of the news, 'di ba? So ibig sabihin it's doing this, nag-release ng news, then what was the pattern afterwards? Yun yung parang simplification, the oversimplification of technical analysis, 'di ba? What pattern occurred? This whole pattern, how many times did this whole pattern na nagpakita? And if maraming beses siya nagpakita, ang gagawin mo na is how many times din to nagpakita na nag-result for this whole pattern. Nagets niyo ako? Nagets niyo yung analogy ng technical analysis. Ganun lang yun Ganun lang talaga literal yun All of that, lahat yan. Kahit sabihin mo yung mga week off, lalo na yung week off, di ba? Lalo na yung SMC, di ba? Lalo na yung mga nila, di ba? Even price action. Ganun din yung analogy nun, di ba? What happened in the past, di ba? Could be an indication of what will happen in the future. And ang indication nun is you found this pattern occurring many times in the past, di ba? This whole pattern, di ba? So, ayos ba? Ganda, no? Ganda nung analysis na yun, Ang ganda nung parang nuggets mo ko. Ang ganda nung parang sipa nung ayos ba? Uy, thank you sa follow, guys, Thank you sa follow. Thank you. Gets, thank you, sir. So ngayon, kapag ikaw maghahanap ka ng signal, ganun mo na lang siya titignan, di ba? Ganun mo siya titignan yung paghahanap mo ng pattern, di ba? Kasi wala ka talagang wala talagang kailangan mo talagang i-simplify. Kapag you're going to take mag-ICT ka, gusto mo talagang hindi
if you oversimplify everything, if i-simplify mo lang talaga lahat ng concepts na umiikot-ikot dyan, it comes down with what signals are you using. Yun talaga yun di ba? What triggers are you using, di ba? And mapapansin mo nga na lahat ng nangyayari dyan are just signals. And our job as traders is to find out if that signal can result to a favorable sa atin, di ba? Yun yung trabaho natin palagi as traders di ba? Then of course, kapag meron na tayong assumption that yung signal na yun is parang okay sa atin, maganda yung pagkaano, is gagamitin na natin siya in the future, di ba? Nagigets niyo ako? So, alam mo yun? That's the parang bottom line ng lahat ng yan di ba? How much po ang best deposit for trading? Nako, if you are still asking that question, how much for trading is you need to study more, di ba? You need to study more, Lodi. Huwag ka muna magde-deposit. If you don't know what to deposit, ibig sabihin nun, hindi ka pa ready mag-deposit. Gets mo ako? If nagtatanong ka pa kung ilan yung magandang i-deposit sa meaning nun, hindi ka pa ready mag-deposit. Nagets mo ako? Kasi that question should be should be answered na kapag ikaw alam mo yun, kapag okay na yung mga nabasa mo, di ba? Okay na yung level mo sa trading, di ba? Okay na yung trading knowledge mo, di ba? I'm not saying na pero ganun talaga yun ganun talaga yung reality nun If kailangan mo pang itanong kung magkano dapat ay pang trade mo, kailangan mo pang pag-aralan ulit. Kailangan mong pag-aralan muna yung trading. Nagets mo? Wala kasing that's not a question for someone na should be trading Nagets mo ako? If hindi mo pa alam kung ilan yung panti-trade mo, you should not be trading at the first place di ba? So, yun lang naman yan. It's not a dig on you. Hindi yan parang binabash kita or whatever. Pero aral mo na, di ba? It's not the amount It's not the amount. Siguro, mag-aralan mo muna, di ba? Clear, kaya ICT, SFC, Father, Trader, pare-paras lang pwede Oo, kasi yun lang yun You're just looking for patterns and you're just looking kung ilang beses ba nangyari yung pattern na yun, di ba? Hindi yun, kanwari, di ba sinasabi nila, ito, nag-break ng choke, ganyan, or nag-break ng ganyan, nag-break ng ganito, whatever, ganyan, di ba? Yun yung parang lagi nilang sinasabi. Pero at the end of the day, ilang beses ba nangyari yun sa past, di ba? Ilang beses, doon ka lang naman umaasa, di ba? Doon ka lang talaga aasa kung ilang beses nangyari yung pattern na yun. Di ba? Yun lang naman yung pwede mong asahan. Ano ba pwede mong asahan sa market? Yung mga nangyari nung past. Di ba? Yun lang naman yun Kaya nga, there's no such thing as a parang walk forward na walang ganun Diba? Walang parang leading. Di pala. Yung walk forward kasi meron talaga nun walk forward testing. Pero yung the leading indicator doesn't exist. Every indicator is a lagging indicator. Every indicator is based sa past events. Even fundamental news. Diba? Even yung mga events. Those are based sa mga past reactions ng market when they release that kind of report, diba? So every indicator, regardless of yung pangalan or regardless kung ano man yan, mapa-technical man yan o fundamental, everything is based on the past. There's no such thing as a leading indicator. Nice ba? Actually, SMC and ICT pattern, yun nga, isa nga yan, di ba? Yung silver bullet is a pattern, di ba? So, why, what kailangan mo pang aralin na, nagets mo ko? Kung ganun lang, di ba? Nagets mo yung yan. Everything is in, lang. All is pattern, nga, noted yan. Natatalo, di ba? Nagtatalo-talo pa sila Kaya nga, technical analysis is just pattern finding Yun lang naman yun Alam mo yun? Every
strategy na concept ng umaano dyan is just pattern finding, di ba? Boss, paano magbayad ng tax sa profitable na? Naka-earn ako 400k pesos by tax na ba? Yes! Meron na yon. Above 250 ka na eh, di ba? Above 250 ka na. So, ang gagawin mo dyan is, number one, paano mo dadalhin dito yan sa Pilipinas? Nasa iyo na ba? Kung nasa iyo na, kung ano pa naman, may siguro mag-apply ka, di ba? Mag-apply ka ng freelancing muna, freelancing na ano. Alam mo 'yan. Tapos, or you can directly apply as a professional consultant, 'di ba? Basta ang magkaroon diyan is magkaroon ka ng resibo na nasa iyo, 'di ba? So, ayun. Ganda ng news. Ay, thank you very much. Thank you. Thank you. Buti naman na-notice nyo. Ang ganda ng bago kong setup. Thank you Thank you very much. Na nagbago lang dito, ilaw lang. Ganda ng bagong ilaw, no? Hindi nakita sa mata ko, hindi na tapos parang mas okay siya na perfect. What a purchase. Diba? Medyo mahal din nasa 2,000 eh. So, alam mo yan. Ito lang siya, ito na, hawa ko lang siya dito. Ito siya, actually ito yung ilaw, ayan Ito yung ilaw, Nakita nyo ba? Ayan yung ilaw, di ba? Ay, nako. At ano ang pinakamataas na leverage? Anong broker mo, boss? At I think 1:1 500 si Multibank. Si FBS dati nag-offer ng 1:3,000 pero hindi daming fees nun Taas pa ng spreads nun. 'Di ba? Kung si Multibank ata 1:500 ang pinakasagad. Pero ako 1:100 lang ako mag-trade. 'Di ba? Kailangan mo ng mataas na leverage for mga sugarol. Yung mga what if po hindi, walang kailangan mo magka-ECN account. Hindi average ang kailangan mo sa Ang kailangan mo kung talagang ipipilit mo yung news trading na yan, ang kailangan mo is an ECN account. Pero kahit yung ECN account, nagkaka-spreads kapag news di ba? So, wala Yan din kasi yung natatanging chance na ng mga brokers na pumitik ng mga accounts di ba? So, if I were you, just don't trade the news. Di ba? Tuwing news kasi, diyan legal mamitik yung mga broker ng accounts Diyan legal mamitik ng SL because of the data coming in di ba? Syempre there's just capacity di ba? May capacity lang yung broker. So ibig sabihin kapag na out of capacity yung pagtanggap niya ng yung kakayanan niya tumanggap ng data, doon na nagiging legal mamitik, itaas yung spreads, di ba? So walang panalo diyan Minsan siguro makakachamba ka, di ba? Alam mo 'yun. Pero usually hindi lagpas screen niya. Ganun talaga yun Ganun talaga yun kasi legal sila magtaas ng spreads ng mga panahong yun Hindi sila mababalikan. Kaya, alam mo yun, nagets mo ako. What if I'm managing a trading account po, user overseas, tapos i-remit lang ng cash out? Ang pwedeng mangyari sa'yo doon is dapat ipasa niya sa'yo. Pero kapag medyo mataas na amount, siguro para maging maging legal kayo, meron kayong kasulatan with the di ba? Meron kayong kasulatan na you are working for him as a quote-unquote assistant. Ayun. Tapos yan yung bayad mo doon. Subject pa rin po yun for income tax. Diba? Subject pa rin yun sa Okay lang yun. Pero, subject pa rin yun for Subject pa rin yun sa tawag dito? Income tax, di ba? Lagpas ka rin ng spread. Grabe, no? Kapag, lalo
Ano, si XM, kaya nga na ano yun eh, kaya nga maraming ayaw doon na traders. Usually, pag trader, talaga, ayaw sa XM. Kasi, ang hirap dumiskarte doon. Alam mo yun? Ang hirap mag-snipe, di ba? Ang hirap mag-ano. Pero, yung mga yung mga nag-a-advertise, yung mga IBs, mga nag-referrals, gustong-gusto naman yun. Kasi, ang laki ng bigay ni XM sa mga, sa mga referrals. Yun, malaki. Malaki talaga. 35 USD per lot yun eh. Biruin mo, mag-trade ka ng 1 lot, may 35 siyang sigurado. 'Di ba? Mapa-win or lose ka. 'Di ba? Nagigets mo ako. Sobrang laki ng spreads kasi nung mga ganyan. Katulad ni XM noon. Saan mapupunta yon? Mapupunta yon sa mga nag-a-advertise, sa mga nagpo-promote, 'di ba? So, kuya, pag mapayag ka, mabilis ka tumakbo ka, oo naman. Payag ako noon, men. Pwede nga yung at least yun, kita mo yung paano pag patalikod ka tumakbo? Mabilis ka din bang umatras? Yun ang tanong. Kung mabilis ka din umatras, yun, okay, o kung ano ba yun? Kung mabilis ka tumakbo, paharap, mabilis ka din ba umatras? O bumabagal ka na pagpaatras ka? Di ba? Nagets mo? Kasi kung mabilis ka tumakbo, paatakbo, mabilis ka din umatras. So, ibig sabihin, pag umatras ka, alam mo yun, normal na ulit yung takbo mo. Mabilis ka tumakbo. Tangina. Spread is yun yung patong ng broker. There's two types kasi how brokers kumikita yung broker sa atin eh. There's two ways na kumikita yung mga broker sa atin. One way is yung they put commissions per trade, di ba? And one is for spreads, di ba? So, ayun, yun yung parang gets mo ako? Sir, ano pong opinion doon sa Izanagi EA? Ano lang, okay, chill lang. Ano lang naman yun? Just another Martingale EA. Ang problema lang is wala pa atang yun. Kasi pag Martingale, ano lang naman yun, palakihan lang ng account yun. Kung malaki account mo, bahala ka sa buhay mo, pwede mo ipasok dun. Pero kung ang account mo lang yung maliliit, wala talaga yun. Wala kasing mga risk management yung mga ganang EA. Medyo lang yun. Alam mo yun? Just a normal Martingale EA. Maliit lang ata ang multiplier. Parang yun ata yung nakita ko. Maliit lang na multiplier na EA, di ba? Okay lang. Chill lang din. Xness. Dumadami na din yan eh. Susunod na din yan. Susunod na din yan. Yan kasi per 70, ang bigay nila dyan, I think is, instead the per lot is 70% of the spreads. Yun ata yung parang bigay dyan kay Xness eh. Doon mo kasi makikita yung broker. Kapag yung IB nila is sobrang daling maging IB ng isang broker, ibig sabihin, malakas yun magbawas, magdagdag ng spreads, mabilis yun magdagdag ng alam mo yun. Siyempre, mas mabilis silang mas mabilis yung kita nila, alam mo yun. Mas madali sila nakakapagbigay sa mga referrers nila, di ba? Doon mo titingnan, kapag yung broker is medyo mahirap maging IB, meaning talagang pinipili nila yung IB nila. Tapos medyo maliit yung bigay nila. Kasi okay lang yun. Mas okay yung Pero kapag yung broker is like, yun nga, sobrang lenient baga sa pagbibigay ng mga ganyan. Magtaka ka na. Bakit ang lenient nila doon sa ganon, di ba? Sinong kukuhanan? Yung nag-promote ba? Yung IB? Or ikaw na nagtitrade? Ikaw, syempre. Nagets ako? Ayun. Can you catch my drift? Oh, di ba? Uy, yeah, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Buti hindi natin kinuha. Oh, so may sell signal na naman. Tingin tayo ng, buti hindi natin kinuha, di ba? Nasaan na yan? Ito. Okay, good job. Hindi natin kinuha. Tingnan natin kung ano. Ayun oh. Ay, ito maganda. Ito maganda. Minimum is 2335. 2325 ba yun? 2335. Ayan.
So, yun na yung sagad. So, ayan yung pwede. Mukhang okay to. Mukhang okay tong sell na to, guys. Ay siya. Kunin natin. Kunin natin ngayon. Ayan. Vodka. Let's get it. Yan. Open TP. Open TP minimum 1:2. Yan. 1:2 guys. Tingnan natin kung maging okay. Kung okay yan natin mo. Meng. Anyway, ayun. Sabi ni Gabay eh. Yun na lang yun na yung dahilan ko palagi. Sabi ni Gabay eh, di ba? Sabi ni tataas ba ang goal? And sabi ni Gabay bababa. Yun yung ano doon. Yun yung parang ano doon. Paano po yung green? Paano po yung red and green na back? Ano yan? Ito yan. Punta ka sa ano? Sa gilid yan ito. Sa gilid yan. So piliin mo ito. Itong predictions. So kapag inano mo yan, projections pala. So there's a projection na long and short. 'Di ba? Kapag long yung nilagay mo, baliktad yung red and green box, 'di ba? Ayan. So dito mo ano yan. Kapag short yung pinili mo, ito 'yun. Ito yung short, 'di ba? Ayun. Yun lang naman. O sana okay itong trade natin. Kaso hindi ko naman ni-live to. So ayan. ayan. Late naman ang sell mo, sir. Ikaw. Strategy mo yan. Bakit yun? Ito sell ko. Paano na late? Ay, di good job. Pa-billboard mo. Ayos yan. Maganda dyan. Ilagay mo sa mga, patarpuling ka. Maganda yan. Late yung sell ko. Paano naman magiging late i-sell ko? I-sell ko yun. Hello? Labo din eh. I-sell ko yan eh. Di ba? Paano magiging late sa sarili kong strat? Hello? Ayun. Yun ang problema yun ang problema sa trading social media, di ba? Yan ang Mali ka. Makikita mo talaga yung makikita mo talaga kapag yung medyo nag-i-start ka pa lang. Alam mo yun? Makikita mo talaga yung yung naninita ng trade ng iba. Alam mo yun? Kalokohan eh. Mali ka, late ka. Di ba? Nakakits mo ako. Alam mo yun? Parang naninito ng ibang trade. Ano pakialam mo dyan sa gagawin ko? Di ba? Tayo na bata ang butya. Kala mo, Ay, nako. Boss, pag less than 250k ang income, pag trade, wala sa tax. Less 250k per year. Per year yon. Per year yung sa taxes na yan, di ba? Alam mo yan? So, kapag 250, that's tax-free. Kapag 250 and above, that's 15% income tax. So, ibig sabihin, so, ganito yan eh. So, ganito, kanwari, ang kinita mo is calculator. Ayan. So, halimbawa, ganito. So, let's say na 400k ang kinita mo. Ayan. Hop. Ayan. Minus 250k. 1, 2, 3. So, ito will be taxed at 15% times times 0.75. Para 0.15, di ba? Ay, bubo 0.85 pala. 0.85. Ayan, so 125 plus 250. Asan na yung plus? Plus, wala yung plus.
Ayun pala, plus 250 minus 400k. Ayan. So around 22k yung magiging tax mo diyan sa ano. Magiging tax mo diyan sa iyong 400k na kita. Kapag 250 wala. Yung itatax lang niya is yung above 250k. So yung yung amount na 250k minus doon sa actual na kinita mo per year. Yun yung tax. So that's just 22k. Oh, maliit lang 'yan, oh. Oh, times point negative 1 natin. Di ba? Oh. Ay. Times negative 1. Ayan. So, ito lang yun, oh. Di ba? Magkano lang yan, oh. 400k times 100. Oh, that's just 5%. Di ba? Tapos, ano ka na nun? Totoong tao ka na. Totoong tao ka na nun. Ano ka na nun? Parang, what do you call this? You're a totoong Pinoy ka. Makakapag ano ka na kasi makakuha ka na ng credit card kasi you are you're an earner kasi nag-ano ka nagta-tax ka di ba? Yun naman yung magandang ano dun eh. Yun naman yung magandang parang ano nun eh. Ano matawag doon? Kaanuhan ka kapalit, di ba? Natataxan ka kasi kumikita ka, di ba? Natataxan ka kasi okay yung nangyayari sa iyo, di ba? Nagets mo ako? So, huwag niyo masyadong alalahanin 'yun, di ba? Huwag niyo masyadong alalahanin yung kapag yung gusto mo na mag-file kasi ibig sabihin lang nun that you are earning. Di ba? So, that's a positive sa iyo. Problema ng kumikita 'yun, 'di ba? O problemahin mo pag wala kang binabayaran. Pag wala kang mabayaran, ibig sabihin wala ka namang kinikita, 'di ba? Nakita mo ako. So, 'yun yung ano doon. Nakita ba ako? Ay, ano. Wala, ano lang. Itong super trend lang yung SL ko. Hindi ko pinasok to ano lang to, parang demo trade ko lang live ko ngayon. Parang hindi ko So, trade at your own risk. Pero, ano siya, prediction siya ni Gabay. So, ayun. Prediction siya ni Gabay. So, mukhang okay naman. Ito yung predictions kasi ni Gabay. So, kinuha na lang namin. Kanina, ayan. So, ito yung SL. Yan yung SL. Mukhang may SL pero hindi. Ang predictions bababa Sana magkatotoo. Anyway. Nagets mo ako? Salamat, sir. Oy, no problem, Bernard. Anong sinabi ko? Ba't ka nagpapasalamat sa akin? Ayun, yun lang naman yun. Yun lang naman yung mga Lodi Bells. Nako, kung i-break niya. Anong araw na ba ngayon? Thursday? Ay, ano na nga palang. Anong araw na nga ba ngayon? Wednesday pa lang. Wednesday pa lang ba? Oo nga no. Wednesday pa lang. Ganda na, oh. Ganda na lighting ko, no? Thank you nga pala sa isa tumatambay ngayong gabi, Maraming salamat. Nako, brinake niya yung M810. Ay, nako. Ano pong cell entry? Hindi to cell entry. Ano lang to? Sinunod lang natin yung gabay signal. Sabi niya kasi, bababa. Pero mukhang hindi. So, okay lang din naman. Ayan, Ito kasi yung predictions. So, pababa yung predictions kasi niya. Kaso, ngayon, bakit siya? Wait. Anyway, okay lang yan.
Palike naman yung, ano, palike yung, di ba? For the last 2 months, for the last 6 weeks pala, pumalo na siya ng 68. Pumalo siya ng 68 nung huli. Ewan ko, ito. Kapag ito natalo, kasi nakaka-ano pa lang eh, nakaka 43 pa lang, nakaka 44 pa lang na trades eh. So, medyo okay na din. Medyo okay na din yung ano. So, 43 tapos 63. Tama, ayun nga. Pero hindi kasi lahat yun nasundan eh. Hindi ko lahat nasundan eh. Ako personally hindi ko lahat nasundan. Nalalaman ko lang yung win rate nung nagba-backtest na ako. Yung binacktest ko na yung parang yung nung Sabado lang yon, nung Sabado. Nung binacktest na namin lahat ng signals dito kay Discord. Itong kay Discord Saan na yan? Ito Ayan nung yung binacktest namin to lahat. Ayan Ito, nakita nyo ba? Ayan, nung binacktest namin to lahat, ayan, yun nga yung lumabas, diba? Diba? Ayun, kapag nakapasok ka sa gabay, pwede kang kaso hindi pa nga pala pwede. Labo din no? Pag tinesting mo, hindi pa nga pala pwede. So, chillax lang, diba? Ayun Anong SL mo dyan, idol? Anyway, maraming salamat guys sa pagtambay sa akin again. Maraming salamat sa another hour of chill. Ito na masarap na live. Chill lang, alam mo yun. Chill lang na usap lang tayo, di ba? So, the best. Anyway, maraming salamat guys. See you all tomorrow. Same time, same place. And I hope na you have a great night ahead again. Salamat din. Salamat sa good boy. Yan ang masarap na di ba? Anyway, maraming salamat guys. Thank you. We made it! Hindi na ako Honda Civic. Yeah! Everyday bagong sine. Yeah! Di na broke cause we made it. Hey! Bye guys!